Alright, so welcome back guys dito sa ating channel. So ngayon guys, pag-usapan natin ito ngayong kumakagat na ugong-ugong na ito daw si PNP Chief, dating PNP Chief. Alam niyo ba kung sino? Si Torre, no? Ayon daw dito sa bagay-bagita na kumakagat sa social media, ay natanggal o tinanggal na nga daw yung ranggong 4-star general ni Torre. Sa tingin nyo kaya, totoo kaya to? So may kumakagat kasi ngayong balita guys na simula daw na naging MMDA GM or General Manager itong si Nicolas Torre III ay wala na yung kanyang rango na 4-star general at ito nga ay mapupunta na kay Nartates. So ngayon, panoodin natin guys yung bagong balita tungkol nga dito nga sa kumakagat na balita na eto nga daw si General Torre III o na may rank na 4-star ay wala na nga daw yung kanyang star sa balikat. No? Ang daming diyan, ang daming natuwa dahil bumaba nga yung rango at naging na lang si from general nga daw naging traffic enforcer na nga lang daw si Gen Torre, no? So ngayon eto, panoodin natin guys bago natin i-play yung video. Baka pwede naman ako makisuyo sa inyo guys, no? Baka madami makapanood nitong video na to. Baka pwede makisuyo ako na mag-subscribe naman muna kayo sa ating channel nang lagi kayong updated, no, sa ating mga video. So eto guys, no, salamat sa mga suporta ninyo ha. So eto, panoodin natin ngayon yung balita na kung saan eto nga daw si MMDA General Manager ngayon na si Torre ay hindi na nga rank na 4-star, no? So tingnan natin kung totoo kaya to. Panoodin natin yung video. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Conspiracy theory o haka-haka lang. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes patungkol sa pagkakalagay kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager sa ahensya. May mga kumalat umanong balita na itinalagang General Manager ng MMDA si Torre para mawala na ito bilang 4-star General rank sa pambansang pulisya. In fact, nung usap kami nung certain na mapupunta siya dito as GM, ang instruction sa akin ay tulungan si GM Torre, make sure na he will succeed dito sa MMDA at i-extend lahat ng possible assistance to make him successful dito. So, I don't think may mga planong ganyan. Ayon pa kay Chairman Artes, hindi rin ito demotion at promotion pa para sa dating PNP Chief. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion kasi from 29 naging 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR Center ng Commerce, ang ating ekonomiya ay nakadepende. So ito pag yung haka-haka na yun ay talagang pinabugaanan talaga. No, lalo na nitong chairman, no. Yung humahaka-haka na etong si Torre ay pinaupo lang daw diyan upang mawala yung kanyang rank na 4-star general ay talagang kumbaga fake news, no. Haka-haka lang na hindi talaga totoo. Mananatili pa din na 4-star general ito si Torre, no? So hindi pala matatanggal yung kanyang 4-star gen diyan sa kanyang balikat kahit na MMDA chairman general manager siya, no? Kasi yan ang bagong posisyon ni dating hepe, no? So mananatili pa din hanggat hindi siya nag-resign siguro, no? So, ang dami kasing kumakagat ngayon na balita, wala na yan. Si Torre, hindi na yan Gen 4-star. Wala na yan, tanggal na. Kaya, dyan na lang siya pinaupo. So, promotion pa nga ito kay Torre, no? So, kaya siguro tinanggap ni Torre itong promotion na to, no? Dahil,
hindi naman mawawala yung kanya pagiging 4-star rank, no? Kasi kung mawawala yung pagiging 4-star rank niyan ni Torre, ay hindi yan papahayag na maupo dyan bilang GM ng MMDA, di ba? Kaya haka-hakagan talaga yung kumakagat. Akaga ng iba ay totoo na, pero hindi pala. Halos sa NCR, kung may nangyayari dito, napoproject as nangyayari sa buong bansa. Ayon naman kay MMDA General Manager Torre, itinuturing niya itong panibagong oportunidad bilang public servant. The government is a very, very big machinery. Isang malaking bürokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw nasabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganon. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. Sa pahayag naman ni National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Rafael Vicente Calinisan, sa pagkakatalaga at pagtanggap ni Torre sa posisyon bilang MMDA General Manager, nangangahulugan na ipsa facto resign na ito sa pulisya. Paraan na rin ito para mabigyan daan ng pagiging 4-star general rank at maging opisyal na hepe ng pambansang pulisya si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa pahayag Automatic resign na pagato si Torre. Pero hindi pa din nangangahulugan na talagang si Torre, no? Yung bang pinagbabaan na siya ng ng kamagasan. So ibig sabihin automatic resign na at mapupunta na yung pagiging 4-star ni Nartates, no? Kumbaga magiging 4-star na si Nartates at itong si resign na, pero general pa din si Torre, no? Kahit na resign pa din yan. At mananatili pa din sa kanya yung talaga, yung pagiging dating 4-star niya, no? Kumbaga na siya, ex 4-star general na siya, no? Ng PNP chief, no? So possible pa din talaga na ano bang tawag doon? Ito kasi yung si Nartates talagang hinihintayan na maging 4-star general. Habang kasi itong si Torre ay hindi pa nga nagre-resign yan. So automatic resign na si mapapasa na yung pagiging 4-star doon sa bago ngayong hepe na si Nartates. So talagang tinanggap na talaga ni Torre itong bago niya posisyon kasi ang hangad niya ay makapagsilbi nga sa taong bayan, no? Gusto niya ding makapagsilbi pa din sa taong bayan kahit na sa ganitong posisyon, no? Sa pagiging general manager ng MMDA. MMDA Deputy Chairman Undersecretary Trisco San Juan Jr. Mas mabigat pa sa pagiging PNP Chief ang gagampan ng trabaho ni Torre sa ahensya. When you come to Mabigat. MMDA, it's a very broad focus dyan. No? Kasama pa rin dyan ang peace and order. Kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no? Na nakafocus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito we specialize on so many fields. Sa pag-upo ni Yusek Torre bilang General Manager, lahat ng operational matters o katumbas ng nasa 70 to 80% ng trabaho sa MMDA ang gagampanan niya. Kabilang na rito ang traffic management, road clearing operation, flood mitigation at iba pa. So far as operations is concerned, siya ang masusunod yan. It will be just under my supervision, pero again sa aming pag-uusap, dinelegate ko na sa kanya talaga. I'll give him a free hand. Siyempre under my guidance pa rin kasi unang-una sabi niya nga bago siya dito, so
maraming kailangan din na aralin pa. Nais naman ni Undersecretary Torre na pabilisin ang pagresponde, investigasyon at clearing operation na gagawin ng MMDA sa tuwing mayroong road crash incidents. Nako, gagot na kayo. Ayan na. Full power na ni Yusek Torre na yan, no? Yung pamamahaga dyan sa kalsada. Gagot na. Ang mga mga pasaway sa kalsada. Ayan, so ayan, pahayag ba kayo na dito talaga maupo si Torre, no? Sa posisyon na to? Comment down below kayo guys sa video natin, no? Kung sa ganon, papayag kayo, sumunod na tayo sa batas trapiko, no? Yun lang guys, no? Salamat sa panonood.